are we in the end times? May gera na, may krisis na. If you just look around, grabe na yung nangyayari ngayon. Pero bakit ang dami pa rin tao ang walang pakialam? Patuloy sa kasiyahan, sa paghahabol ng pera, fame, success, relasyon. Ang tanong, kilala mo ba si Jesus? Kasi kung ginagawa mo lang lahat ng bagay na yan para sa mundo, walang kabuluhan lahat yan. Vanity, vanity, all is in vain. Sabi ni King Solomon, ang pinakamayaman at pinakamatalino na tao because he has wisdom. Sabi niya, lahat yan ay walang kabuluhan kung hindi mo kilala ang Diyos. Para kang naghahabol sa hangin. Hindi sa pagmamayabang, pero ang mga Kristiyano, aware po kami kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Hindi dahil matalino kami, pero dahil nakasulat yan sa salita ng Diyos. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. When you see all these things, you can know His return is very near, right at the door. Maybe it's time to reflect or mag-pause kayo. Ano ba pinagkakaabalahan nyo ngayon? Pag-ML, pagsusugal, pag-iinom tuwing weekends? Wala ba kayong sense of urgency? When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. In those days before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered his boat. People did not realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. Hindi ba kayo naaalarma sa mga nangyayari ngayon? Everything is temporary. Kahit yung buhay ninyo, lahat ng nakikita niya dito sa mundong to, temporary. But God is eternal. Now when these things begin to take place, straighten up and raise your heads because your redemption is drawing near. The Bible says, today is the day of salvation. Hindi po sinabing tomorrow dun. Sabi sa Hebrews 3:15, if you hear His voice, do not harden your hearts. So let me share the gospel to you. Ano ba yung gospel? Gospel literally means good news. Bakit may good news? Kasi merong bad news. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi ka ba nagkasala? Hindi bad news sa'yo yan. Pero dahil nagkasala ka, bad news sa'yo yan. At sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Yung death na tinutukoy doon, impyerno. Ibig sabihin, lahat ng tao na nagkasala, ikaw yon at ako yon, papunta tayong impyerno. But the good news is, Jesus, who is the Son of God, the Lamb of God, who was slain from eternity past, came into this world, became flesh, suffered, died on the cross on your behalf, para bayaran yung kasalanan, yung penalty ng kasalanan na hindi mo kayang bayaran. Rose from the dead, para ipakita sa atin na one day, we will rise from the dead for those who trust in Jesus Christ, for those who put their genuine faith in Christ alone. We are saved by grace through faith in Christ alone, not by works. Walang ibang salvation kung hindi si Jesus Christ lang. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sabi ng Panginoong Jesus. And for all Christians, sa mga kapatid ko, do not panic, stay calm, because fear is not from God. Focus tayo, mag-evangelize, mag-share ng gospel. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? And Christians, whatever happens to us, we have that blessed hope in Jesus Christ. Okay? Do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Kung will ng Lord na magising tayo bukas, then we will live for Him tomorrow. Trust God's sovereignty. Yung pagkasovereign ng Diyos. Diba? Hindi na nasosurprise ang Diyos sa mga nangyayari ngayon. Yun yung pagka-sovereign niya. Alam ng Diyos from the beginning to the end. Huwag kayong magpanik, huwag kayong matakot. Gamitin natin ang oras na to. Use this time to evangelize because people are more open than ever. God bless you all.